Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong hydraulic brake set ng tangki na pinagmukhang MT200. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron na naman tayong brake set na i-review. Ito naman guys ang tangki hydraulic brake set pero pinagmukhang MT200 na may konting pagka-tektro. Gagawa ni tangki, pinagalo-halo na lahat. Pero ang presyo nito sa Shopee, naglalaro sa 1.1, 1.2, ang pinakamahal nito sa 1.3. Yan. Kahit paano, naka-bubble wrap yung lever saka yung caliper. So, out of the box, ganito yung itsura niya. MT200 yung lever, tapos Tektro yung caliper. Tapos, yung caliper, kahit paano, meron siyang brake block. Pag accidentally napipigato, hindi maglalak yung brake pad. Meron na rin siyang kasamang IS adapter, saka mga bolts. Kung naka-post mount yung frame mo, saka yung fork mo, edi tanggalin mo lang tong IS adapter, tapos erekta mo lang tong mismong caliper. Yun lang yun. Unless kung naka 180 rotors ka or 203 rotor, maglalagay ka talaga ng adapter para sa ganong sizes. Pero kung 160 lang tapos naka post mount, tanggalin mo lang to. Hindi mo na kailangan yan. Ito lang, caliper lang. MT200, rear only, 700 lang guys. Oh. Nagbenta pa no? Anyway, so yan. Ito yung sa Shimano. Original na Shimano MT200. O yan. Yung lever blade niya, bakal. Dito sa tangki na MT200, yung lever blade niya gawa sa aluminum. So ito yung caliper ng MT200 ganyan. O, di ba? Magkaiba sila. Kasi itong caliper ng tangki, caliper ng Tektro yan. Ito yung MT200 na original, ito yung kinopya lang. Dito naman, parang naka-rivet siya. Yung finishing ng aluminum, magkaiba din. So sa Shimano, sa original, ayan o, smooth na smooth. Pero dito sa copy lang, medyo rough siya, hindi siya smooth. So, lahat ng parts ng brake set na to gawa sa aluminum. Sa palagay ko naman, pati yung laman loob nito, sa loob, yung mga piston niya, parehas lang din sa Shimano MT200 na lever. So, ganun din sa quality ng caliper, magaspang din, hindi smooth. Tapos, ang kulit, ayan, tinatakan nila, MT200. Wow! So, dito yung pakiramdam nitong MT200, para siyang springy. May parang spring na pakiramdam, di ba? Mararamdaman mo siya. Dito naman sa copy, ang pakiramdam ng lever, hindi springy, pero para siyang, paano ka ba ma-explain? Kumbaga para kang nag-ipit ng sponge dito sa dulo. Tapos medyo sticky siya, medyo malagkit yung pakiramdam. Sa mga nagbabalak bumili nitong tangki, itong front brake, keep in mind, slight maiksi yung hydraulic hose. So, kung naka 180 travel ka na fork o medyo mataas na fork, baka masakal. Parang naputulan na siya. Maiksi eh. Ang setup ko dito, 27.5 na fork, tapos 3 spacer. Tapos short stem, so hindi naman masyadong naka-extend pa ganun yung handlebar. Ano siya parang sakto na parang naputulan na yung datingan Yun lang yung napansin ko guys, medyo maiksi itong front brake. So yun, keep in mind na lang. Check naman natin yung timbang nitong brake set. So kahit nga hindi ko natimbangin, magaan naman to gawa kasi sa alloy. Pero, ito yung rear brake, ang timbang niya ay around 340 grams. So plus minus na lang. Ito namang sa front brake, ang timbang niya ay 315 grams. Okay. Total weight niya ay around 660 grams. So, ikakabit ko muna to sa bike. Hindi ko na ipapakita kasi madami pa akong gagawin dito sa front wheel. Medyo misaligned kasi siya. Pag nakabit na natin, syempre, i-road test natin mamaya. Okay. So, tara. Yun. Okay guys. So, naikabit ko na yung brake set. Pero, ang problema,
Yung likod talagang sobrang haba. So, yung haba nito, kasya pa to sa mga 29er na bike. Tapos, yung hydraulic barb niya, hindi siya Shimano, guys. Isa siyang Tektro. Ayan. Ito pa pala, tip ko sa inyo, guys, lalo na kung hindi naman Shimano yung brake set na kukunin nyo. So, always check yung oil. So, ito, spongy siya kanina, di ba? Yun pala, halos wala siyang oil na laman. Ano lang, hangin lang, tapos may kakarampot na oil. Malamang, ganun din dito sa kabila. Kaya pag bumili kayo nito sa bike shop, ipacheck nyo sa mekaniko yung hydraulic oil. Lahat yan, lahat ng Chingchong brand, lahat ng mga kinopya lang katulad nito, lahat yan, lagi kulang yung oil for some reason. Hindi yan katulad ni Shimano na plug and play na lang, wala ka nang gagawin. Kahit buksan mo yung reservoir ni Shimano, puno ng oil yun. Itong mga Chingchong brand, wala. Or kung bibili kayo sa online nito, make sure na meron kayong hydraulic oil na extra para i-refill nyo na lang to ng konti. Huwag nyo gagamitan na hindi nyo dinadagdagan kasi masisira yan. Diyan nagkakaroon ng mga leaks kasi napupwersa yung o-ring sa loob, yung piston, kasi wala nang oil. Ang iti-test natin dito, yung pakiramdam niya, yung modulation, saka braking power. Okay, so modulate. Oh, okay. Good naman yung pakiramdam ng modulation niya. Ayun, lakas oh. Kumakabot yun. Malakas yung ano niya, kapit. Okay naman. Pero syempre, hindi siya kasing lakas ng Shimano. Iba pa rin yun. Naglalaro. Okay din yung responsiveness niya. So, magandang upgrade na rin siya para sa mga budgeted na kapadjak natin. Kung hanggang doon lang talaga yung budget mo kung hindi mo na talaga kayang ipiga sa Shimano, okay na to. At least, iba nga lang yung tatak, tanky, pero at least meron kang itsurang Shimano, di ba? So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.